Noong una, tinatawanan lang ng mga tao si Bitcoin nang nasa $10 pa lang ito. Ngayon, ganoon din ang turing ng iba kay XRP na nasa $2 zone pa lang. Pero kung babalikan po natin ang kasaysayan, kadalasan bago magbago ang lahat, puro duda muna ang umiiral. Ayon sa mga eksperto, maaring nasa panibagong yugto na naman tayo ng digital asset market kung saan si XRP ay tuluyang magiging haligi ng global financial system. Ang ganito pong narrative ay nagpapalakas ng sentiment sa market na pwede pong magdulot ng unti-unting pagtaas ng presyo habang dumarami ang naniniwala sa long-term value ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ating unang tanong ay bakit hindi po kailangan ni XRP ang paniniwala ng tao para tumaas? Sabi rito ay while skeptics debate its worth, institutional builders, banks, and blockchain developers continue to strengthen the rails that may underpin the next monetary revolution. Yan, habang marami raw ang nag-aalinlangan sa halaga ni XRP, tuloy-tuloy naman ang mga bangko, developers at saka institutional builders sa pagpapatibay ng technologying magpapagana sa susunod na revolution ng finance. Ang mga pundasyon ng sistema na ito ay unti-unti nang nabubuo. Kaya kahit walang tiwala ang ilan, patuloy po ang paglalakad ni XRP sa direksyong magdadala sa kanya sa global financial stage. Sa market impact, kapag nakita pong seryoso ang mga institution sa paggamit ng XRPL, lalaki ang investor confidence na maaring mag-trigger ng medium to long-term price appreciation. Ano naman ang kasalukuyang presyo at posisyon ng XRP sa market? Sabi rito ay as of report time, XRP trades around $2.44 according to CoinMarketCap. Despite volatility, the asset remains among the top 5 cryptocurrencies by market capitalization, supported by consistent global trading volumes and steady liquidity on major exchanges. Yan, sa ngayon, base po sa CoinMarketCap, si XRP ay nasa presyo ng mga $2.44. Kahit madalas itong maapektuhan ng market volatility, patuloy pa rin itong kabilang sa top 5 cryptocurrencies sa buong mundo. Isa sa mga dahilan nito ay ang matatag na liquidity at aktibong trading volume sa mga pangunahing exchanges or crypto exchanges. Ibig sabihin, nananatili po si XRP bilang isa sa mga pinaka-traded na digital asset sa global market. Pagdating po sa market impact, ang consistent trading volume ay nagpapakita ng matatag na interes sa token na karaniwang sinyales ng malusog na market na handa para sa susunod na price leg pataas. Ano naman po ang sinasabi ng market structure ni XRP ngayon? Sabi rito, the recent market structure suggests renewed accumulation phases rather than exhaustion, even as broader crypto markets experience cyclical corrections. Base po sa chart, mukhang nasa accumulation phase ulit si XRP. Sa halip na humina, patuloy itong dinadagdagan ng mga investors sa mga dip. Ibig sabihin ay may mga nag-iipon ng token habang tahimik pa ang market, na karaniwang sinyalis po ng paghahanda para sa malaking galaw pataas. Habang ang ibang crypto ay bumabawi pa mula sa corrections, si XRP po ay tahimik na lumalakas ang base ng kanyang mga holders. Yan, patuloy po na lumalakas ang base ng kanyang mga holders. Sa market impact, ang accumulation phase ay kadalasang sinusundan ng breakout rally. Kaya dapat maging alerto po tayo bilang mga traders at investors kapag nakakita po tayo ng volume spike sa susunod na linggo. Ano naman ang nagpapalakas sa long-term future ni XRP? Yan, ang sabi po rito ay market analysts emphasize that XRP's long-term trajectory depends less on short-term speculation and more on the structural ecosystem being developed around it. Yan, sinasabi daw ng mga analyst na ang kinabukasan ng XRP ay hindi nakasalalay sa hype o speculation, kundi sa mismong ecosystem na patuloy po niyang binubuo. Sa kasalukuyan, may matibay na network si XRP na may mga partnership sa mga kumpanya at may regulatory clarity na nagbibigay ng tiwala sa mga institutional investors. Dahil dito, lumalayo po siya sa mga pattern ng nakaraan kung saan puro hype lang ang dahilan ng pagtaas ng presyo.
Sa market impact, ang ganito pong klase ng maturity sa ecosystem ay nagdadala ng stability at saka long-term investor confidence na magpapatatag sa presyo kahit sa panahon ng correction. Ano naman ang naging epekto ng kaso ng Ripple laban sa SEC? Sabi rito ay Ripple's long-standing legal battle with the U.S. Securities and Exchange Commission or SEC officially reached its conclusion in August after the appellate court approved their motions to end the litigation. Yan, natapos na noong August ang matagal na laban ng Ripple laban sa SEC matapos aprubahan ng appellate court ang pagwawakas ng kaso. Ang desisyong ito ay nagbigay po ng matagal ng hinihintay ng kalinawan para kay XRP. Sa wakas, naalis na ang legal na anino ng humahadlang sa mga institution para gamitin ang token sa kanilang mga serbisyo. Sa market impact, ang pagtatapos ng kaso ay nagbigay ng legal green light para sa mga bagong partnerships at integration. Kaya posibleng tumaas ang adoption rate ni XRP sa susunod na quarter. Ano naman po ang kahulugan ng legal clarity na ito para kay XRP? Sabi po rito ay the regulatory piece has opened doors for traditional finance entities and fintech companies to integrate Ripple's payment technologies without fear of compliance backlash. Ngayon na malinaw na hindi security si XRP, mas maraming traditional na institution at saka fintech firms ang nagsisimulang gumamit ng Ripple technology. Hindi na sila nangangamba sa compliance issues kaya mas mabilis na ngayon ang integration ng RippleNet sa mga bangko at saka payment systems. Ito ang nagiging tulay ng XRP para maging parte ng global system ng pagbabayad or payment. Sa market impact, ang ganito pong regulatory confidence ay maaring magdala ng tuloy-tuloy na inflows mula sa mga corporation na magtataas ng demand at presyo ng XRP. Ano naman po ang papel ng RLUSD sa paglago ni XRP? Sabi po rito, the launch of RLUSD, Ripple's US dollar-backed stablecoin in December 2024 has become a crucial component of its broader liquidity ecosystem. Paliwanag po natin yan. Noong nakalipas po na December 2024 ay dito po inilaunch ni Ripple ang kanyang RLUSD na isang US dollar-backed stablecoin. Ito ngayon ang nagsisilbing core ng liquidity ecosystem ni Ripple. Sa tulong nito, mas madali nang gamitin sa XRP bilang tulay or bridge sa pagitan po ng fiat at saka digital currencies. Bukod dito, unti-unti na itong ina-adapt sa DeFi platforms at cross-border payments. Sa market impact, ang stablecoin integration ay nagpapalawak ng liquidity at utility ni XRP, kaya inaasahang tataas po ang paggamit at presyo habang lumalawak ang ecosystem. Bakit naman po sinasabing hindi kailangan ni XRP ang paniniwala ng tao? Sabi rito, in his post on X, X-Finance Bull boldly asserted that XRP doesn't need your belief to hit $1,000. The infrastructure is already being built. Ayan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay X-Finance Bull, hindi kailangan ni XRP ng paniniwala ng kahit sino para marating ang $1,000 na presyo dahil nabubuo na ang kinakailangang infrastructure. Ang pahayag po niyang ito ay nagpapaalala na hindi emosyon kundi utility at adoption ang tunay na nagtutulak sa presyo ng isang crypto. Tulad ni Bitcoin noon, nagtagumpay ito. Hindi dahil sa hype kundi sa lakas ng network at paggamit. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay naglalagay ng focus sa market sa fundamentals, kaya mas tatatag po ang presyo ng XRP sa mga susunod na buwan. Ano naman ang natutunan natin sa kasaysayan ni Bitcoin? Sabi rito, in the same way, Bitcoin's early network growth laid the foundation for its $70,000 peak. XRP's expanding real-world infrastructure may be setting the stage for its next major revaluation. Yan, tulad daw ni Bitcoin na nagsimula sa maliit na network bago pumalo sa presyong $70,000, ganito rin ang posisyon ni XRP ngayon. Unti-unti niyang binubuo ang kanyang real-world infrastructure na maaari pong magsilbing base ng susunod na malaking revaluation. Ang kanyang expansion sa Web3 at saka financial systems ay nagpapakita po ng tunay na paglago at maturity ng network. Sa market impact, kung magpapatuloy po ang adoption, posibleng makakita tayo ng long-term bull run kay XRP, lalo na kapag sumabay sa pangkalahatang pag-angat ng crypto market.
At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay sa lahat ng nakikita natin ngayon mula po sa regulatory clarity, institutional adoption, RLUSD integration at matatag na ecosystem, malinaw na si XRP ay hindi na ordinaryong altcoin. Isa na siyang pangunahing haligi ng bagong financial era. Pero dapat po nating tandaan bilang mga traders at investors na kahit napakalakas ng fundamentals, laging may risk sa bawat investment. Kung matupad po ang direksyon ng mga analyst, maaari nating masaksihan ang panahon kung saan ang $1,000 na presyo ng XRP ay hindi na imposible. Kaya habang maaga pa, huwag nating ipagsawalang bahala ang mga sinyales ng pag-usbong ng tinatawag na XRP era. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.